Bago ko talakayin yung initiative, People's Initiative tungkol dito sa pagpapalit ng constitutional yung revolutionary, gusto ko munang ipakuan sa inyo, lalo na dun sa mga taga Cebu, kasi may unverified report na may nagbagsak ng mga kahon na ang laman ay cobra. At ang nagbagsak ay yung helicopter daw. Dahil kaya nga unverified helicopter daw na military. Kaya kung sino man sa inyo may mga kamag-anak diyan sa Cebu, sa Alcoy o di kaya diyan sa Bourbon, diyan daw binagsak yung mga kahon na yon na naglalaman ng cobra. Bakit bakit ganyan ang ginagawa na ng military, kung military nga yan? Saan sila kumuha ng cobra? Talagang naman baka sa Indiano, kasi mayroon na daw namatay nakagat at meron din sila napapatay dahil mga napupunta doon sa bakuran nila. Kaya yan ang pakiusap ko sa mga taga Cebu, lalo na dyan sa Alcoy o di kaya dyan sa Bourbon. Pakikuan lang kung totoo yan. Dahil malaking pananagutan itong putang inang Browner na ito Ewan ko kung sino may pakanahan yan. At mayroon pang isa, may nahuli diyan sa ewan ko saan, diyan sa sa banda norte, na mayroon siyang hawak na shabu. Pero nung mahuli ay pinawalaan. At ang sabi daw ng mga pulis na mga nakahuli, kaya pinawalaan daw yan dahil hawak daw ang nasa taas daw ang nag-utos. Sino ang nasa taas ngayon ang nag-utos? Pangalawa yan. At ang pinanggalingan daw ng shabu, inamin nung may hawak, ay dyan sa Muntinlupa. Katapang, ikaw may hawak niyan, paliwanag mo. No, pinagbibintangan nyo si Bantag, ngayon ikaw naman palang gumagawa. Kasi yung na yan, sa Muntinlupa, nandyan ang laboratory ng shabu. At yan, liniligaw lang nila yan dahil nga doon sa negosyo nilang cocaine yung pulburon. Liniligaw ng mga mahalikan general yan. Ang isa pa, inamin ng isang empleyado ng Supreme Court na hindi ko na babanggitin yung pangalan nun, na ang mga Supreme Court ay sunod-sunuran sa Marcos administrasyon. Kaya nga sinasabihan ko silang mga inutil paano ngayon yung mga ipapaliwanag yan ngayon tungkol sa People's Initiative? Walang sinasabing 3%. Yan ang panligaw ng mga vlogger, mga kung sino-sino dyan Ang talaga nakalagay sa Constitution, 12% ng registered voter pag sila'y pumirma. Ito wala din binibigay na pera. Ibinulsa na siguro ng mga congressman dahil wala silang kita Mantakay mo,
yung constitution na yan, na ikukuha nila, yung federal, ay ikukuha nila, ay binibili nila. Oh. Kaya lahat na nagsasalita dyan tungkol sa 3%, hindi ko pinagpapaniwalaan yan dahil binirepay ko dito sa 1987 Constitution eh. At bakit gusto nilang palitan? Kasi lahat yan nagkamali eh. Oh, karamihan yan nagkamali. Bakit kamo? Nakalagay doon yung anti-dynasty. O si Duterte, yung anak niya. Magkapatid. O, bawal yon. Si Marcos, yung mga anak niya. Kaya lahat yan ay betrayal of public trust. Kaya dyan pala, may impeach na yung mga yan. Maski na yan, Romualdez na yan. Kaya nga, yan ang gusto nilang mapalitan. Ito naman po ng Padilla ito, Robin Padilla na ito. Anong malay nito? Scripted lang ang sinasabi niya. Kaya nga sinasabi ko, sa lahat ng senador, sa buong mundo, ikaw ang pinakagunggong. Scripted lang ang alam mo eh. Dahil pa diba sa artista ka, kaya ikaw ang pinili nilang kumandidato para ikaw ang gagawin nilang bunganga. Ano bang balak ni Marcos? Oh. Unang-una, binaboy nila itong constitution na ito. Ang mga Amerikano pinaalis na dito. Pero pinabalik niya. Isa na yan sa isa na yan sa mga mabigat na kasalanan niya. Kaya nga sinasabi ko, nagkaroon tayo ng shadow government. Hanggang nagkaroon ng shadow banking. Nagkaroon ng shadow diplomacy dahil yung pagpapabalik niya dito. Walang karapatan yung putang inang Marcos na yan. Sinasabi ko na lang sa inyo. Oh, palibasa, hindi yan ang kumandidato. Marami yan pa sa pamamagitan ng kwan lang yan sa pamamagitan ng DNA. Oh. Kaya nga nagwawalang ya si Lisa, gumagawa na ng pera eh. Oh, wala din pondo. Kaya napaka-kwan yan bakit pinayagan ng Comelec? Yung mga kadayaan, ikaw, Ilirio, ang tikas-tikas mo magsalita. Pero bakit hindi mo ikuan sa Supreme Court yan? At kung hindi kuman ng Supreme Court, pwede na tayo ikuan sa ICC yan. Palibasa, mga tanga-tanga naman ito mga congressman na ito, sila nag-ratify, hindi nila inamin. Oh, kaya tuloy lang ang ICC. Pagkatapos sige itong mga abogadong pulpul na ito na manlilin lang din na sinasabi mo, mga vlogger na yan na wala daw ko jurisdiction isa na yan si Roque. Oh, international ka. Lawyer ka pero tanga-tanga ka pa rin. Ginagago mo ang kababayan mo. Palibasa ikaw binayaran ng China upang ipagtanggol ang China. Kaya ikaw troll na rin ng China ni Xi Jinping. Ngayon, anong gagawin nila kung federal? Sino ang tatayong Prime Minister? Si Tambalos Ross, si Sara. Oh, isa man sa kanila. Pero kung may Prime Minister, may tatayong hari. Oh, sino ngayon ang gagawin ninyong hari? Si Marcos? Maski na anong gawin ninyo, maski na siya maging hari, hindi ko bubuksan yan. Tandaan nyo, hindi ko bubuksan yan. Ano man ang kwan dyan, hindi ko bubuksan. Papansinin ko yung putang ina niya, inutil yan, bubu yan. Oh, puro panluloko ang ginagawa nila sa kababayan nila. Oh, meron ba naglalantad niyan? Lalo na yung sinasabi nila 3% lang ang kailangan. Hindi 3%, 12%. Oh, bakit? Para konti lang ang mabigyan nila ng pera. Oh, mantakin mo. 100 piso, ibibenta mo yung
kay inyong karangalan? O, ang pagkatao nyo, 100? Aba, wala kang silbi. Kung ikaw pumirma dyan, wala kang silbi. At ito naman barangay captain, katangahan yan. Kaya yan ang gusto nila. Dahil nga niya one new world order. Upang siya'y mamuno dito, new world order. Sa buong akala niya, pag siya'y naging hari na, kaya niya akong pasunurin. Nagkamali ka, gago. Tanga-tanga ka, Marcos ka. Sabihin ko sa iyo, hindi mo ko kayang pasunurin. Sino ka para sundin ko? Ulol ka. Sabihin ko sa inyo yung totoo. Kaya, ngayon, anong ginawa ng UK? Ilinilipat na, yung una, kasi ang nag-abdicate ng yung inalisan niya yung karapatan niya bilang reyna ay yung nasa si Margaret yata ng Denmark. Inayawan na niya yung ganon. Ngayon yung niya ng trono bilang reyna ng Denmark, ang sumunod dyan, ito si King Charles yata yun. Oo. At inilinipat niya ang kanyang pagkahari doon sa kanyang anak na si Prince William. Bakit? May dahilan yan. Kasi si Prince William walang alam sa mga nangyari. Si Prince Charles alam niya yung mga nangyari. Ano yung mga pangyayari niyan? Ginamit ng trono ni Queen Elizabeth ang kanyang trono upang walang yahin ang mamamayang Pilipino. Oh, maliwanag yan. Upang walang yahin. Bakit? Nakikutsaba siya kay Marcos. Dahil nga doon sa Heritage Trust Fund. Kasi ito si Marcos naman, nung makita niya yung mga treasury bond na yan, na nakaimbak sa Central Bank of the Philippines, pinalitan niya ang Central Bank of the Philippines tungo sa Philippine National Bank. At hindi rin niya basta-basta mapapalitan niyan kung hindi siya magpapalit ng konstitusyon. Kaya pati pera, kailangan ang disenyo niya mapalitan din. Kaya ginawa niyang ng bagong lipunan na pera. Marami na kayong nalalaman dahil iyan ayaw ipaliwanag ng mga politiko, ng mga abogadong pulpol, mga vlogger na mga bayaran. Lahat ng vlogger yan, puro mga bayaran yan. Kaya nga hindi nakakibo ito si Lenny dahil binulgar ko siya Anong ginagawa mo sa Amerika? Bakit nagtagal ka doon? Kasi binibriefing yan. Nasira yung plano ng CIA. Dahil ikinuhan ko. Ngayon, ang kinukuha niya, ito ngayon si Gibo. Sino naman na nagbibriefing kay Gibo? Kung siya National Intelligence, UNICA, o National Advisor. Ang dyan, ang nagbibriefing dyan, hindi si Austin ng National Defense, kundi si Kathleen Hicks, yung babae na deputy. Kaya, nung mga kanyan, kailangan ilipat ni King Charles kay Prince William dahil si Prince William walang alam sa mga pangyayari. Kaya lang, pinauna lang nila si Queen Margaret ng Denmark upang sabihin sunod-sunod na sila. Ang mga ng CIA at saka yung M16 lang yan simple lang yan, laro nila sa akin hindi nila pwedeng kunin yan balik tayo doon sa ahas.
doon sa kwan, balikan muna natin yun. Kasi, kung military helicopter ang kumanyan, dapat ipaliwanag mo, Browner. Dahil command responsibility mo yan na mananagot ka. Kung yan nga, kaya nga ay kinukuhan ko, inuulit ko lang talaga para malaman ng mga kwan ito ng mga tiga Cebu. Yung mga nakakahon na kobra na ibinagsak nila diyan sa dalawang bayan na yan. Ay, bakit sila magbabagsak ng kobra? Oh, maraming ahas, ay maraming kwan dyan, maraming daga. Putagis ninyo. May isa pang kinuwan sa akin ikinuwan sa akin na yung pagpunta ni Widodo dito, yung presidente ng Indonesia. O, ewan ko kung prime minister yung gago na yun. Nag-meeting sila, pero lihim sila, itong si Lisa at saka itong si BBM Kuno, lihim na nagpunta sa UBS. Kasi nalalagay na sa alanganin ng Indonesia Kaya nga sabi ko, ako pinapakinggan nila sa labas ng bansa. Pero dito, hindi ako pinapakinggan. Anong pakialam ko? Basta yan, linalahad ko lang. Kaya makinig kayo, wala akong pakialam. Basta yan, nasabi ko lang. Kasi, maski na ayaw ninyo akong paniwalaan, ang pag-iisip ng mga yan, pag yung natapos na nilang mapanood yung kwangko o nagbalita, mag-iisip yan Totoo kaya yung sinasabi niyan. Yun ang numero 1 dyan. Kaya yan, lahat na yan ang sinasabi ko, sabwatan, upang sila'y makinabang ng kayamanan ng Pilipinas. Kaya, yan ang habol din ng putang inang Marcos na yan. Gusto niya maging harim dito sa bayan banal. Bayan banal ito. Balasubas ka. Paano? Kaya, ngayon, hinahabol nila yung mga nagbablogger. Bakit hindi nyo ako habulin? Akala ba ninyo kaya ninyo akong takutin? Hindi ninyo ako kayang takutin. Maski na magbitbitan ng bayag ka ako, hindi ninyo ako kayang takutin. Kaya nga, yung mga pangkwan lang yan Senaryo lang yan bakit nananahimik yung mga vlogger na yan? Ako, harapan sinasabi ko. Kaya itong putang ng mga ito, mga military dito, ay mga palpakyan, mga siraulo, mga bobo, mga ulol. Kaya, napakahirap yung kwan na yan. Ngayon, ikwan natin yun sa constitution natin. Kasi, kinuhan ko yan Yung kasing salita, yung first word. Babasahin ko yung first word We, the sovereign Filipino, imploring the aid of Almighty God in order to build a just, and human society and establish a government that shall embody our ideas and aspirations to promote common good, consensus and development of our patrimony, secure ourselves and prosperity of the blessing. Ngayon, kung ikukuha natin doon sa Section 3 ng Constitution, ito na ang naging kwan. Ang autoridad
na sibilyan ay sumasailalim ng militar sa lahat ng panahon. Ang militar ay tagapagligtas o tagapagtanggol ng bayanan at sa sambayanan at estado. Pero mas mataas ang sibilyan sa military. Saan ba nanggagaling ang sahod nila? Oh. Kaya yan ang kinakatakutan ng mga kwan na pag sinabing magkaroon ng civil disobedience, o gawin natin. O ako ngayon nagsasabi. O, ano ka ngayon, Browner? Ikaw putangin mo akorda. O, ako ngayon nagsasabi. Huwag kayo magbayad. Hinahamon ko kayo. Huwag kayo magbayad ng bis. Dahil yung mga kwan, may higit na 1,000 hindi nagbabayad ng bis. Bakit kayo magbabayad? O, inamin ni Dominguez yan. Na may higit na 1,000 ang hindi nagbabayad. Yung mga transportasyon hindi nagbabayad ng tax yan. Dahil dun sa senior citizen at sa mga estudyante. O, ay yung mga oligarko. Kanino mga kumpanya yun? Yan, lahat yan dami lamang. Kaya nga, pagkatapos sasabihin yung kwan, gago ka ako, akorda. Tarantado ka, siraulo ka. Sabihin ko sa iyo yung totoo, bakit? O, hinahamon kita. Yung mga yan, puro mga duwag yan. Walang bayag. Ako, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo orongan. Maningil muna kayo. Yung si BBM, singilin mo muna bago magbayad. Oh. Kaya pagkatapos, ayun, yung nasa Masinloc na yun, yung mga kondoon, itinatambak yata dyan sa reclamation. Oh. Saan ang pera dyan? Dapat ipakita ninyo ang accountability niyan. Magkaroon ng liquidity yung kwan na yan. Kasi yan ang sinasabi ko. Nagkaroon ng mga dami account yung mga Marcos na yan. Ayan na hindi nila makuha. Yung 1MDB. Oh. Ayan ang inaasahan nila na makukuha nila. Binulgar ko yan. Paano nila makukuha? Hindi naman pag-aari ng Malaysia yan. Pag-aari yan ng sambayan ng Pilipino, yung mga mahihirap dito. Kaya huwag kayong kuhan. Kaya nga ako naghahamon na. Huwag kayong magbayad ng tax. Uli mo ko. Sinasabi ko sa inyo Hindi nyo ako kayang ulihin. Dahil oras na hinuli ninyo ako, makakalaban nyo ng mga maliliit na bansa sa buong mundo. Dahil inuna ko nga yung sa labas ng bansa Kaya nga Amerika hindi makapalag-palag sa akin yan Pati China hindi makapalag. Kasi nung binanggit ko yung ginto na kinuha ni Marcos yun, binangga nila yung bangka ng tiga Mindoro, San Jose Mindoro. Kaya hindi ko inulit. Pero inulit ko na naman. Kinuha ko kay Juan. Ginising ko. Kaya ang ginawa ko, namimirisyo sila. Di kailangan perisyuhin ko din sila. Sa anong paraan? Nag-comment ako sa YouTube. Hanapin mo yung kanang Ermitanyo At yung comment ko doon, yan nalaman ng buong mundo. Yung mga lihim ng mga kabal na yan. At saka dito, bakit ang mga dayuhan namimili ng lupa dito? Bawal na bawal yan. Maraming inchik na namimili dito. Hindi naman naturalize yan. Pagkatapos itong mga putang nasa pesa ang kanya nag-iimbita sila ng inchik. Akala ko ba kalaban yung inchik? Bakit kayo nag-iimbita ng mga inchik na mamuhunan dito? Ano ipupuhunan nila? Komunista yan. Ang gusto nila, agawin ng kayamanan. Hindi naman ako papayag na ganun-ganun lang. Ngayon, sa ikukuha natin doon sa section 4 ng First World, ang pangunahing tungkulin ng pamahalaan ay paglingkuran
at pangalagaan ang sambayanan. Pero ang pinaglilingkuran ninyo, sarili nyo, ng mga politikong magnanakaw, mga mandurugas. Oh, kaya natatawa lang ako sa inyo eh. Nasa section 4 yan. Ngayon, kung ikukuha natin yun sa section 26, ipinagbabawal ang political dynasty. Pero sino mga nakaupo ngayon? Di ba mga political dynasty na? Ama, anak. Oh. Kaya lahat yan lumalabag. Kaya lahat yan, betrayal of public trust. Kailangan yan, mapakwan sila. Maparusahan sila. Oh. Pero inutil naman ang mga Supreme Court. Ay, kaya nga sinabi ko, inamin ng isang tao, empleyado ng Supreme Court sa akin, na yan ay sila nabusalan ang bunganga nila. Kaya sinasabi ko, mga Supreme Court, mga inutil, mga bayaran yan. O bakit hindi din ako demanda ng Supreme Court? Pinakamataas kayo. Nakakuha ng hulidekadura. Hindi nyo kaya eh. Kaya nga, kung ikukuha natin, yung nakasunod doon sa section 27, dapat pamalagiin ng Estado ang pagkamatapat at pagkamarangal na paglingkuran ng bayan at magsagawa ng positibo at epektibong laban sa mga graft and corruption. Eh, mga nakaupo puro magnanakaw. Eh, paano yan? Di kailangan palitan lahat sila. Mula doon sa kwan hanggang barangay captain, hanggang kagawad. Kunin lahat yan. Kaya nga sinasabi ko eh, numero 1 silang lumalabag ng batas. Kaya ayaw nila. Ito, gusto nilang palitan para maging hari naman. Yung hari ng mga magnanakaw, itong si Marcos. Kaya, masakit ako magsalita, pero hindi ako natatakot sa inyo. Dahil yan ang katotohanan eh. Hindi tayo makakalaya kung hindi natin ilalad ang katotohanan. Ngayon, kung doon sa Article 3, ito nakalagay sa Section 4, hindi dapat magpatibay ng batas na magbabawal sa kalayaan at pananalita sa pagpapahayag. O yan, kaya paano ninyo ako kukunin? Eh, naintindihan ko ang konstitusyon natin. Dahil yan eh, pinag-aaralan ko din. Eh, ito mga abogado nito, mga abogasilyo. Oh. Ang dami nyo dyan. Pero mga tanga kayo. Hindi ninyo alam eh. Ang alam ninyo kung paano magkapera yung bulsa nyo. Dahil sa dinabi-dami ng abogado, at kukunti na lang ang pag kumunti ang tao, eh yan. Nag-uusap na yung abogado na nagdemanda at saka yung abogado na idinimanda. O anong gagawin natin para magkapera tayo? Kaya ang batas dito, ang hustisya dito, laging kawawa ang mahirap. Sana isipin ninyo yung sinabi ni Magsaysay na mas kilingan ninyo ang mahirap pagdating sa hustisya. Pero hindi. Ang kinikilingan nyo yung mayaman eh. Para magkapera kayo. Nagsabuatan dyan. Yes? O, hanggang sa kwan. Mga abogado. Kaya ngayon sa kabanatuan sinabihan ko eh. O, bakit hindi mo ako i-demanda? O, ikaw. Kakutsaba mo yung bangko? Eh, marami yung ikukuan eh. Sa Article 5, dapat magtakda ang Kongreso ng isang sistema sa pagiging sikreto at sagrado ng batas. Oh. Eh paano? Katulad yan.
yung Shabu na nahulihan ng Shabu. Ang Shabu galing sa Bilibid. Mismong Bilibid doon ng laboratory ng Shabu. Kaya nga katapang ipaliwanag mo ito. At sino naman yung mataas na tao na gumawa ng paraan upang mapalaya yung may hawak ng Shabu? Kaya napakahirap yung ginagawa nyo. Ngayon, kami mga mamamayan, kahit sino sa amin, may karapatan kami na yung mga record o libro ng kwenta ng Kongreso dapat mapangalagan lahat sa madla ang nang naaayon sa batas. Kaya may karapatan kami. Tignan namin yan. Ilabas ninyo. Kasi hindi niyo kayang ilabas Dahil dyan nalalabas na kung saan nanggagaling ang pondo ng Pilipinas. Kaya ngayon, pati ito si Jokno, magre-resign daw. Ay tatanggalin na daw. Maski na magtanggalin ka, habulin ka. Ipaliwanag mo. Maski na ikaw Duque, hindi porke ikuan ka na, wala ka na sa posisyon, huwag mo sabihin na hindi ka habulin. Marami namatay na Pilipino. Ikaw Jokno, marami kang ipapaliwanag. Ipaliwanag mo kung saan nanggagaling ang pondo, bakit kayong mga nasa Central Bank, 4 kayo dyan. Isa na si Ponasier, isa na si yung yung AMLAC, namumuno sa AMLAC. 40 milyon. Kung isasama pa yung mga traveling allowance, mga lahat ng gastusin, aabot na kada taon 200 milyon. Ang sahod ninyo. Paano yan ngayon? Ipaliwanag ninyo yan. Kung saan nanggagaling yung pondo na yan? Bakit ang lalaki ng sahod nyo? Kasi alam ninyo kung saan nagmumula ang pondo ng Pilipinas. Kung hindi nagbabayad ng tax, yung mga mahigit na 1,000 na kumpanya, pagkatapos sasabihin ninyo, huliin ninyo. Mga putang ina, mga gago na ito Sa Section 25, maaring hindi dagdagan ng Kongreso ang mga laang gugulin na inirekomenda ng Pangulo para mapagkilos ang pamahalaan ayon sa tinutukoy na budget. Bakit ka magdadagdag? Dapat ikuha mo na. Kasi yung mga sinasabi ko, marami silang isiningit. Ganyan ang nangyari noong 2018 para sa budget ng 2019. Upang bigyan nila ng katwiran, ay naglagay-lagay sila ng mga pondo. Walang pondo na noon hanggang ngayon, wala din pondo. Maraming bayan na nagsasabi, walang pondo. Kaya yung mga JO o job order, hindi nila mapasweldohan. Yan lahat na yan, iisang kulay niyan. Lahat ng politiko, iisang kulay yan. Puro magnanakaw. Kailangan, kasi yung mga sinasabi ko, kailangan, ikuan ninyo. Ilahad ninyo. Yung mga tungkuan na yan. Kaya, yung pagdilipat din ng pondo, bawal din yun. Nasa article 27 yata yun. Kaya, ngayon, alam na ninyo kung bakit gusto nilang ganyan, palitan ng kwan, para maging hari si Marcos. Yan. Kasi kung may prime minister, may hari, may emperor. Gusto niyang gayahin yung sa Japan. Apo ni Marcos yung emperor ng Japan doon. Kung ang nanay, dahil yung asawa ng emperor doon ay Michiko na anak ni Marcos. Ayan, sige, tama na.